Yan, magandang buhay mga sir. I-share ko lang itong ginawa kong test sa Microsoft 365. So, i-harvest natin yung result, no? So, saan ba kukuhanin yung result nun? Okay, so i-click nyo itong, kung nakalagin na kayo, yun, yung inyong Microsoft account. So, punta kayo sa home. So, makikita nyo itong ginawa nyong test. So, yan yun. Click nyo yan. Yan. So, yan yung lalabas pagka i-click nyo na yung test na yon. So, ganito yung ginawa ko rito. Bali, naka-anonymous siya. Sa option niya, ang ginawa ko ay dito sa pinaka anonymous. Sorry. Sa option niya is anyone can respond, no? Yan. Tapos accept responses, set duration 60 minutes, allow respondent to save the response. Yan. So yun yung naging option dyan. Then ang ginawa ko dito para maka-harvest tayo ng pangalan sa pinakadulo, yan. So yung pang 51 pangalan and apelyido. Tapos ni-required ko siya, no? Pag naka-asterisk na ganyan, ibig sabihin required dyan na lagyan ng pangalan. So hindi nila maisasubmit yan hanggat walang pangalan. And yung section. So i-harvest na nga natin siya. Dito mo naman siya i-click sa responses. Yan. So makikita nyo rito yung result nya. Napakaganda. So makikita nyo kung ilan yung sumagot ng B. Ayan o. B yung tamang sagot, 30 yung sumagot, 4 yung sumagot ng C, and so on and so forth. So punta na tayo dito. So makikita nyo rin dito sa taas, 34 yung respondents natin. Ang average score is 36.6 at 23 and 16 minutes lang nila sinagutan, ano? So pag kinlik nyo ito, mapupunta na kayo dun sa data. Yan. So ito yung pinaka-data. Makikita nyo yung anong oras nila sinagutan, anong oras sila natapos. Tapos ito na yung score nung estudyante. Ito naman yung apelyido. Actually ito kanina nasa dulo ito. Kasi nasa dulo siya eh. Iminug ko lang siya papunta rito sa harapan. Yan, para ma-record na natin yung kanilang score. Yan. So maganda rin yung ganito. Yung ganitong klase ng test. Hindi tayo mahirapan magpa-check ng estudyante. Tsaka accurate talaga siya. You know. Yun lang mga sir. Maraming salamat.